So ayun mga guys, Friday ng madaling araw, 1:34 ng umaga. At ito gising na tayo, gising na kami ni Mrs. kasi isa to sa pinakamasayang araw sa buhay niya, buhay namin. Dahil ngayon ang dating ng kanyang kapatid o kanyang kapatid na babae, kaya susunduin namin siya sa airport ngayon. Game. So ayun mga guys, good morning, happy Saturday morning sa inyo magmula dito sa amin sa Calgary, Alberta, Canada. Ngayon nga ay November 16. At itong itsura ng Sabado ng umaga dito sa amin. Medyo malamig. Hindi pa naman freezing temperature, pero malamig talaga. Pero kaya pa naman kasi nakapag-hoodie pa tayo. So, yun. Sa nakita nyo ng video clip mga guys ay Biyernes ng madaling araw. Sinundo namin yung kapatid ni Mrs. Kanya, dalawa lang sila actually, pares babae. So yung bunso sa kanila, sinundo namin. Andito na rin siya sa Canada. At sobrang saya. Sobrang saya namin actually, mag-asawa. Lalo na si Mrs. Kasi yun nga, after 6 years ng hindi nila pagkikita, yun, padala niya dito sa Canada. So, naglalakad-lakad lang ako saglit dito sa area, sa community namin. Punta ako ng mailbox at habang naglalakad nga tayo, ayun, sharean ko kayo ng kahit brief description ng paano yung mga ginawa namin, preparation, especially ako. At bago ko naman syempre simulan to, gusto ko muna magpasalamat dun sa isang tao din na malaki yung naitulong sa amin. Yun yung kaibigan namin na si Hashi Penekito ng Newfoundland. So siya yung nag-ayos ng mga legal documents. Siya yung tumulong sa amin. Malaki yung part na ginampanan niya dito kung bakit nakarating dito ng mas mabilis yung kapatid ng Mrs. So meron siyang restaurant, Filipino restaurant sa Newfoundland. So sa mga taga Newfoundland dyan, insert ko dito yung kanyang Facebook page ng kanyang restaurant daan sa Newfoundland. At yun, sana mabisita nyo. So yun na nga mga guys, medyo malamig, nangangatal yung aking boses, pero okay lang kasi kailangan natin yung araw. Yan, taas naman yung sikat ng araw. Pero kulang, dapat pala nagdoble tayo. So yun nga mga guys, si sister-in-law ay ang background niya sa Pilipinas. Parehas sila nung asawa niya mga guys. Yung asawa niya nadala niya as work permit, open work permit, sorry. So background nila pareho. Si sister-in-law ay registered nurse at nagtatrabaho siya sa public or government hospital doon sa amin sa Talavera General Hospital. At yung kanyang asawa naman ay isang police. Nung nag-resign sila papunta dito, ang huling ranggo ni Bayaw ay PO2. So kita nyo guys yung mga profession na ginibap nila para makarating dito sa Canada. So ayun nga mga guys, yun yung kanilang personal background ni sister-in-law at kanyang husband. At doon naman tayo, yun naman pag-usapan natin yung kanilang pathway or paano sila napunta dito. So sila mag-asawa ay mapupunta sa Newfoundland.
hindi talaga sila dito sa Calgary. So nagpunta lang sila dito sa amin para bisitahin kami, magkasama ng kahit ilang linggo. Siguro maximum na yung 3 weeks. Dito sila sa amin sa Calgary. Papasyal-pasyal habang di pa malakas yung snow or wala pang snow, habang ganito pa yung weather. At yun nga, so mabibase sila sa Newfoundland kasi si sister-in-law, which is siya yung primary applicant, ay magtatrabaho sa isang healthcare facilities under ng Newfoundland and Labrador Healthcare Services. So dito sa Alberta, parang tinatawag namin siyang Alberta Health Services, parang ganun, government sa makatuwid. So ayun, government ang employer ni sister-in-law, Newfoundland and Labrador Health Services. So maraming yon, healthcare facilities or hospital, isa doon yung pagtatrabahuhan niya. So paano siya na-hire o paano siya nag-apply? So nung May last year, pumunta dito isang kaibigan namin na taga Newfoundland. Nakikita niyo yun sa mga vlogs ko previously. Si Hashi, taga Newfoundland siya. Nagtanong siya sa akin na hiring ng mga healthcare services sa amin, sa province namin. Baka meron kang gustong ipa-apply, sabihin mo sa akin. So yun nga, una pumasok sa isip namin ay yung kapatid ni Mrs. Pina-apply namin. Pinasa namin yung resume at ayun nga, akala namin walang mangyayari kasi siyempre parang pag nag-apply ka sa government dito sa Canada, parang parang sasalain talaga yung application mo. At ayun nga, May, June, July, August, September, October hanggang November yata, walang hindi nag-o-open si sister-in-law na kanyang email. Wala, kasi nga busy siya nurse siya sa Pilipinas, so graveyard duties, mga ganon, kaya parang nawala sa isip niya na may sinubmit pa lang siyang application. Tapos one day, parang January yata, kinontak ako nung kaibigan namin na taga Newfoundland, si Hashi. Sabi niya, Jo, baka pwedeng pa-check mo nga yung email ni nung sister-in-law mo, kasi tinatawagan ako nung pinagpasahan ko nung kanyang resume, di daw nagre-respond. So ako naman syempre minessage ko yung sister-in-law ko na baka pwedeng buksan yung email at baka may email sa'yo yung in-applyan natin na trabaho para sa'yo. So yung ginawa niya, in-open niya yung kanyang Gmail at ayun, meron niyang email mga guys, yung Newfoundland and Labrador Health Services, June last year. And then sabi ko, patay, wala na yan, kumbaga tagal na pala. Pero replyan mo pa rin na magpasalamat ka, at least na bigyan ka ng chance na mabigyan ng chance na i-review yung resume mo. Tapos mayroon pa sumunod daw na email na binibigyan siya ng hanggang January, katapusan ng January, para i-pursue yung kanyang application at ipaprocess nila. So parang 'di ba, parang doon pa lang parang positive na kagad, kasi ilang buwan yung lumipas, walang respond yung sister-in-law ko. Tapos January, binigyan pa siya ng hanggang katapusan ng January para makipag-communicate sa kanila at ma-process yung application niya. So dali-dali namin inayos. Ayan, nakipag-communicate siya. At yun nga yung time na kinausap muna namin siya bago yon, kung talagang interesado siyang i-give up kung yung buhay na meron sila sa Pilipinas. Actually maganda na siya, maganda na rin yung trabaho niya doon kasi government. At yun nga, sabi niya okay naman daw, wala namang masama kung susubukan. So yun na nga, hanggang nagdire-diretso na. Tapos sinend muna yung kanyang job offer. Tapos noon okay na lahat, chinek namin, okay naman sa kanya. Then pinag-IELTS siya ng parang sometime September nag-IELTS siya. Tapos October medical, ayun.
pagka medical, apply na ng work permit. Nakakatuwa sa Newfoundland mga guys, sobrang bilis. Kasi yung work permit niya, in 2 weeks time, na-receive na. Ito pala yung maganda sa, ano niya, sa work permit niya mga guys. Lamia exempt yung kanyang work permit. Ibig sabihin doon, Lamia exempt, di na kailangan ng employer na i-apply pa ng Lamia yung i-hire nilang foreign worker outside Canada. So kaya napabilis ng gusto. So yun nga, 2 weeks time nabas na yung work permit nila. Pareho yung sa kanya tsaka yung sa asawa niya. So yun, tapos after nun, sabi ng kaibigan namin na tumutulong sa amin sa pagpaprocess ng papers niya, i-apply na ng kanyang permanent resident. Kasi pwede yun mabilis doon sabay. Pagka na-receive mo yung work permit, pwede na yung permanent resident. Actually, i-apply mo yan kapag na-receive mo yung nomination. So si sister-in-law, meron na siyang nomination, parang Newfoundland and Labrador Provincial Nominee Program. Meron na siya nun. At pagdating niya ng Newfoundland, by the end of the month siguro, sasubmit niya na yon. So yun, pwede namang doon niya naantayin sa Pilipinas. Kaya lang syempre, nakakommit na siya doon sa hospital. Kaya yung mga PR application niya is doon na lang niya gagawin. Pagdating niya, sasubmit niya na lang yun. At yun, siguro mabilis lang yun. Sabi kasi din ng mga ibang napagtanungan ko, even yung kaibigan namin na tumulong sa amin mag-apply kay sister-in-law, sabi niya mabilis lang ang PR application sa Newfoundland. Hindi namin pinasama yung kanyang mga anak. 3 yung anak ni sister-in-law. At lahat yun nag-aaral pa sa Pilipinas. Dahil mabilisan nga ang lahat. At miski siya nagulat na ganun pala kabilis. Hindi siya prepared. Actually, hindi siya prepared na yung maiiwanan yung mga anak niya. Kaya pinayo namin sa kanya. Since na bago kayo dito sa Canada, gusto namin maging smooth yung pag-i-start ng buhay nyo. Kasi sa mga experience na nakikita namin, nababasa namin, buong pamilya talaga kasama ang nangyayari. Ayun, minsan siguro naman aware yung iba na nagiging miserable, hindi maganda yung simula. Kasi nga ang daming mong responsibility. Unang-una, mga anak mo, hihanap mo ng school. May mga bata dito na under parang 7 years old, 8 years old. Hindi ko sure paki-comment nyo na lang kung tama. Hindi mo pwedeng iwanan sa bahay yun na mag-isa. Kailangan yun may adult. So kailangan mo ihanap ng ng daycare, mga ganon, extra gastos. So sa kanila, advice namin is mag-settle in muna kayo. Kapag okay na kayo doon, total nag-aaral naman yung mga bata sa Pilipinas. So after school year sa Pilipinas, at okay na, by the time siguro okay na rin yung PR nila, pwede na nilang kunin. At least meron na silang nakapag-establish na sila, may maganda na silang lugar na titirhan, makakahanap, may time siyang makahanap ng school para sa mga anak niya. At least smooth lang lahat. Mahirap din kasi yung na excite ka masyado. Uy, approve na ako sa Canada, dadalhin ko na lahat ng dapat kong dalhin. Kung ilang anak yan, dadalhin ko na. Minsan kasi nadadala tayo ng excitement. Yung way of thinking natin na iba na nako-cover siya ng pagiging excited natin. Pero di natin naiisip kung ano yung magiging pros and cons ng mga bagay-bagay. So yun nga, sinunod naman niya kami base sa experience. At yun, nandito na sila munang dalawa. At yun mga guys, sa mga ito, siguro sa dami na nangyari, sa dami ng pagbabago na naganap dito sa Canada, mga temporary workers na nililimitahan na lang ang pagpasok, mga pagbabago sa kanilang mga permits, Lamia, high wage, low wage, basta lahat ng mga changes, may mga pag-asa pa rin, may mga hope pa rin akong nakikita. Yun nga lang, gagawin nyo is yung tamang sa mga gusto punta dito as worker. Puntahan nyo yung mga bansa, mga province na talagang in demand yung profession nyo.
especially healthcare worker. Yan. Best example nga si sister-in-law. Nakaswerte siya. Na ayun, government pa yung nag-hire sa kanya ng Newfoundland. So, yun, mga ganong klaseng research gagawin natin. Kasi wala naman talagang imposible. Pag para sa'yo, isang bagay, kahit ano pa man yan, ibibigay talaga yan para sa'yo. Just imagine nga yung storya nung sister-in-law. Maganda ko siya yung magdidetalye nun kasi hanggang ngayon naiiyak pa yun sa storya niya kasi nga from 6 months na walang paramdam, hindi siya nagparamdam, ayun, ngayon papunta na siya ron, naantay na siya ng kanyang employer. So ayun nga, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Kung gawin lang natin tamang research, puntahan natin mga provinces na nangangailangan talaga ng mga skilled workers. Yan. Malayo yung Newfoundland, oo, pero nandun yung opportunity mga guys eh. Ang mahalaga naman, kahit sa province ka, mahalaga, nandito ka sa Canada. At syempre malay mo, dun talaga yung destination mo eh. Mahirap naman namimili tayo ng province na hindi naman pala para doon tayo, di ba? So, ayun nga, medyo malamig na mga guys at andito na tayo sa tapat ng bahay. At pagluluto natin sila ng agahan nila. Yun nga, naka-body clock nila ngayon eh. Pilipinas pa eh. Anong oras lang ba sa Pilipinas? Madaling araw pa lang yata. So, paano mga guys? At makikita nyo siguro si sister-in-law sa mga ilang vlogs natin na gagawin habang nandito sila. At hanggang sa susunod na lang muna na videos natin. At yun, God bless everyone and happy weekend.